everyone! It's a new episode of Surprise Guest with Pia Arcangel. Thank you for downloading, streaming, and listening to us on your favorite streaming app. Today, we have another special surprise guest na makakasama natin. Sana sabay-sabay natin siyang mahulaan dahil balita ko isang clue lang ang aking matatanggap for today. Okay, ang tangi clue, balita ko, siya ang naghahati ng latest showbiz chika sa umaga bago ang tanghalian. Kaya naman pala isang clue lang ang kailangan ko. Madali pala to. Balita ko ang ating surprise guest, wala iba kundi si Aubrey Carampel. Tama ba ako? Yes! Tama ang balita mo! Tama ako. Uy, Mare, anong latest? Di ba yun ang line mo, Ay, segment nako, mo? Yes! Yes, Maring Pia. O, di ba Maring Pia na tawag ko sa'yo? Oo From nga. Ate P to Maring Pia. Oh. Nakakabagets. Mare na lang, parang mas nakakabagets. Yung ate kasi parang nakakatanda. Ate Pia, hindi pa patita yun. Ate pa lang. Oh. Uy, Pero hi! Maria, ayan Taylor Swift tayo ngayon. Oo nga. Yan. Sabi ko, Obs, ang ganda ng hair mo with the bangs and the curls. Ang ganda. Uy, thank you for being our surprise guest. Thank you, thank you. First of all, kasi di ba kanina tawag po sa akin, Mare, hindi ate. Alam mo kung ano yung nag-flashback sa akin nung sinabi mo na, Mare, hindi na ate. Kasi naalala ko, nung first pasok mo sa GMA, mag-partners tayo. Naalala mo yon? Di ba? Parang kasi meron yung magsha-shadow ka ng reporter, tapos tayo yung magkasama. Ilang years ago na ba yon, Aubrey? Parang ang tagal na nun. Oh, Ate P, 2005 ba yun? So ilan? Teka lang, mahina ako sa mate. Uy, Ano na? hindi, madali lang yan. 18 years ago. Ayan, tama. Sabi ko na nga ba, kasi, kaya madali siya sa akin kasi buntis ako nun. Tama, okay. So tama nga, buntis nga ako nung magkasama tayo. Yes. Ganito yun, Ate Pia. Parang, syempre, di ba, dati pinanonood lang kita. Ay, binuking talaga. Nung mga 18 years old ka, ganon. Oo. You're one of my favorite, parang reporter sa GMA. Kasi nanonood ako noon na, talagang pinuking ko na yung edad mo, ha? Oo nga, nag-guest ka, nag-surprise guest ka, binola mo na ako. Hindi, college ako noon. College ako nanonood ako ng Art Angel, ganyan. Sabi ko, oh my God, ang ganda-ganda naman nung nakita kita in person. Ang ganda-ganda naman ni Pia Arcangel. Kasi hindi ko naman alam na buntis ka. Tapos pag tayo, oh, buntis pala siya. Napakagandang buntis naman ito. So, ikaw ang peg ng pagbubuntis ko din. Kaya kailangan ang ganda ko rin nung buntis ako. Ang ganda mo nga nung buntis ka at hanggang ngayon. Lalo ka pa nga blooming. Ay, thank you so much, ha. Oo, iba yung thank you so much. pag-bloom mo Nagbulahan ngayon. daw talaga. Ano ba to? Surprise guest o bulahan portion? Well, hindi ako nabobola. O, di ba? Pawang katotohanan lamang. O, sige. O, bago natin pag-usapan yung mga roots mo sa iyong broadcast career, kwento mo muna sa amin ang latest dahil balita ko ang daming pagbabago sa balita ko. Dahil first of all, di ba, 10:30 a.m. na kayo? Yes, oo. Ate Pia, mas maaga, di ba? Mas maaga para naman yung mga nanay na nanonood, yung mga kumare natin, bago sila mag-prepare ng tanghalian, tapos na yung balita ko, nakakonsentrate na sila sa panonood. At syempre, bago kami ng regional news, so may regional news muna, tapos balita ko, para sa umaga, talagang siksik at siksik na sila ng mga impormasyon na kailangan nilang malaman for the day. Diba? Mas pinaaga na. Oo, kumpleto na. Yes. Oo. Siyempre, dati, nag-umpisa kayo, ilan lang ba kayo? Ikaw to bring the showbiz news, si Kat to bring the weather news, and of course, Connie and Rafi. Tapos ngayon, nadadagdagan pa ba kayo? Oh, meron na. Si Ate Susan. Ay, si Ate, Si Ate Susan Enriquez, kasama na namin din. So yung ibang mga may reklamo tungkol sa mga barangay, naku, isumbong nyo na yan kay Ate Susan. Kung may mga reklamo kayo, ipahatid nyo kay Ate Susan. Yan. Oh, alam mo, ako marami na akong naisumbong kay Ate Susan eh. Effective! Diba? Mabilis umaksyon pag kay Ate Susan. Kaya kay Susan tayo. Naunahan mo ako. Kay Susan talaga tayo. Oo nga. O, diba? Action agad. Okay. Oy, pero sige, Aubrey. So, yung, ano ba yung mga kinukwento mo lagi sa balita ko? Ano yung, aside from latest showbiz news, mga trends ba yan? Of course. Pero syempre more on showbiz, lifestyle, yung mga latest, alam mo naman, bilang ako ang inyong mare nyo, ihahatid ko ang mga latest sa showbiz. Alam mo naman, Ate Pia, pagkatapos ng balita ko, after nyan, nagko-cover pa ako ng showbiz news. So talagang nandun ako sa mga events,
kung may mga taping, kung anong mga premiere night, lahat yan susugurin natin para makapaghatid tayo ng latest. Kung ano yung mga latest na kailangang malaman, lalo na ang dami kong kumare na aminin nyo, mga marites, 'di ba? may Nag-aabang may ng latest. may tinutukoy ka ba in particular na mga kumaring marites? Naku, marami. Mahirap isa-isahin sila. Marami. 'Di ba? Alam mo naman, Ate Pia, mga Pilipino, 'di ba? Mahilig talaga tayo sa sa showbiz eh. 'Di ba? Hindi yan mawawala sa usapan, sa umpukan, sa party. Laging may pag-uusapan ng showbiz diyan or mga latest trends, 'di ba? Yan Oo. talaga, hindi yan mawawala. Kaya dahil hindi mawawala ang showbiz news, nandito kami, ang mga mare nyo, para maghatid ng mga latest. Oo, ay actually alam mo yung mga gusto ko yung mga ano yung mga behind the scenes pa talaga 'no. Yung tipong habang nasa coverage ka, nag-aabang ka, naghihintay ka, yung kuwentuhan ninyo off cam. Marami kayong gano'n, 'di ba? Oo. Of course, Ate Pia. Pero yung iba, syempre, pag mga off ka, mga hindi na pwedeng ano. Ikuwento mo na lang Actually, din mas sa'min maraming off ganon. cam. Off cam. O, yung off cam kwentuhan, off cam lang din pwedeng ikwento. O, Pero kasi maraming ganon. 'di ba, Aubrey, sabi mo 2005 ka pa pumasok sa GMA. So 18 years ka na nagko-cover ng showbiz news. I'm sure marami dun sa mga artistang kino-cover mo, hindi mo lang sila basta kino-cover, nagiging kaibigan mo na rin sila. Oo, tsaka Ate Pia, ito siguro may mga baka may hindi pa nakakaalam kung paano ako nakapasok bilang showbiz reporter. Medyo nakakatawa yung story niyan kasi nagtatrabaho ko na sa call center. Sabi lang ng mommy ko kasi I took up communication arts nung college. So parang nasa call center, parang sabi lang sa akin ng mommy ko, bakit ka sa call center nagtatrabaho? Dapat nagtatrabaho ka sa isang network, sa broadcast industry, ganyan-ganyan. Tapos sakto, hindi ako nanonood talaga masyado ng TV. Kasi Oo. nga because of my work. Nakita ko lang parang may nag-flash na commercial. Parang naghahanap kami ng entertainment correspondent, ganyan, sa GMA. Sabi ko, ay, teka, baka parang tinatawag ako Di, ganito, nagpasa ako ng resume. Sa Jamboree Gate pa noon, GMA Network Drive na tawag na yon. Habang nasa call center ako, may tumawag sa akin. I think that was Tita Kelly. Parang sabi niya, dahil nasa call center ako, hindi ko masyado maintindihan. Parang, punta ka rito for an interview, ganyan-ganyan. O di, nag-file ako ng leave sa call center. Tapos, pagdating ko dito sa May Timog, sabi ko, may pila. Sabi ko, grabe naman tong pila ng haba naman pila ng interview. Tapos nakita ko may mga camera. May camera. Sabi ko, camera. Yun pala, it's for a reality show. Hindi ko alam na ilo-launch pa lang nun yung QTV. So, sabi ko, ba't may camera? Sabi ko dun sa harap ko, sabi ko, excuse me, ito ba yung pira for interview ng entertainment correspondent? Tsaka, bakit may mga camera? Hindi mo ba alam? May ilo-launch na bagong channel, yung GMA. Tapos, reality show. Sabi ko, wala, hindi ako handa, wala akong ayos, ganyan. Buti kasama ko yung ate ko, minake-upan niya ako, ganyan-ganyan. Tapos sabi, yung interview, hindi pala siya interview. So, kailangan mong mag-present ng isang showbiz news. So Bilang may nasa call sample center na. nga Oo. ako, may sample. Bilang nasa call center nga ako, wala naman akong masyadong alam. Di ako masyadong nakakapanood ng TV. Umiram lang ako ng dyaryo, ng tabloid dun sa katabi ko. Ano bang balita ngayon? Uy, Parang Rochelle dyaryo. Pangilinan. Oo, syempre may dyaryo pa noon. Hindi May dyaryo pa cellphone, noon. Hindi, dyaryo. Oo nga, hindi, di ba dapat ngayon nagsisearch ka na ng internet. Ngayon, dyaryo. May dyaryo. Ano ba ang latest ngayon? Tabloid pa noon. Basta Rochelle Pangilinan, something. Basta yun yung, okay na to. Tapos, ano yun, Adi Pia, parang may round yun eh. Parang round of challenges. So hanggang nakaabot ako hanggang dulo. So hindi ko akalain na ako yung mananalo. Parang sabi ko kasi nun, umabsent na lang din naman ako sa trabaho ko. Panindigan ko na, sali na ako sa reality show. Ayan, and the rest, as they say, is history. Tapos nung natanggap na ako, sabi, ito po may trabaho na. Minsan po yung sweldo. Ay, may trabaho lang. Joke lang, may sweldo naman. Nagganap ng sweldo. Trabaho nga lang. May sweldo naman. In fairness. Okay. Tapos, so, pagkatapos nun, umpisa ka na kaagad. Oo. Parang nag-umpisa na ako agad. So, I had to resign. Kasi nag-shadow nga ako. Ang dami kong mga sinamaang reporter, including you, si Cara David, Sandra Aguinaldo, si Lars Santiago. Ayan. Ikot-ikot pala yon. Akala ko tayo lang yung magkasama. Yes!
Pero parang tayo ako yung first partner mo, tama ba? Tayo yung first pairing, hindi rin. Hindi ko na rin Hindi ko matandaan. na maalala eh. Hindi, alam mo, natatandaan ko yung pagsali mo sa show. Sa May Trabaho Ka, di ba? Yun yung title, yung show ni Maris tsaka ni Paulo. Tapos sabi ko, ay, ang saya naman ng mga contestant. Yun talaga yung tawag. Ano ba tawag sa mga sumali? Ayan, ang saya naman nila. Kasi parang yung audition nila, hindi lang harap ka sa camera, VTR, may mga challenges. Tapos parang may bonding kayo. Mala starstruck. Kasi uso ang starstruck noon, di ba? So mala starstruck yung experience ninyo. Parang extra challenge siya actually. Ayun, extra challenge. Oh, tas I Parang remember. extra challenge. Oo, and I remember nung magkasama tayo. Ang dami ko naalala tungkol sa natin, a partnership. Pero I remember kasi buntis nga ako noon. Tapos 'di ba usually ang team tatlo 'yan, 'di ba? Yung reporter, Yes, yung oo. cameraman, tas yung assistant cameraman. Tas I remember nung time na 'yon, wala kaming assistant cameraman. So kaming dalawa lang nung cameraman ko, si Rodil. Si Kuya Rodil. Oo. Natandaan ko. Tapos ingat na ingat siya kasi nga buntis ako, ang tagtag nung sasakyan. Tapos sabi niya, hindi bale, kasi since dalawa lang kami, sobrang tagtag nung sasakyan. Sabi niya, bukas pag may shadow reporter, 3 na tayo. Ay, medyo mababalanse na. Sabi ko, nako, ganun ba yun? Tapos pero kulang pa, dinagdagan pa niya ng mga sako sa likod. Kaya ako natatandaan nung magkasama tayo. Tsaka Ate Pia, ako na nagsilbing assistant niyo nun. Nagbuhat ako ng tripod nun, di ba naaalala? Yun ang hindi ko maalala. Nagbuhat ako ng tripod nun, syempre nga buntis ka, di ba? Kailangan alalay kami sa'yo. Pero ito, Obs, sabi mo, com yung course mo. Ibig sabihin ba, bata ka pa lang, gusto mo nang lumabas sa TV, gusto mong maging reporter, or gusto mo ba mag-artista? Okay, ito yan. Nung high school ako, I was part of, naging president ako ng, theater company, Dulaang Sining, sa Shen College noon. Dulaang Sining ng Shen na naging artista ako sa stage, naging director, ganyan. So ako naging president noon. Tapos, ang gusto ko talaga talagang kumuha ng theater arts. Hindi ko gusto mag-artista on TV, Gusto ko teatro. Gusto ko maging stage actress, ganon. Nag-workshop ako sa PETA, ganyan. Sabi sa akin, theater arts, ano gagawin mo? Ayan, napaisip ako, sige, na lang, communication arts. So medyo siya parang broad yung yung sakop niya. Parang may theater doon, mag-aaral ka ng theater, broadcasting, journalism. So medyo broad siya. Kaya yun na lang yung kinuha kong course. So ayun nga, pero nauwi naman ako sa call center. Kasi that time, yun yung madaling pasukin Iba yung call center. Though, magandang training din siya. Kasi na-improve naman yung communication skills ko. So yun talaga yung gusto ko. Though, ang sinasabi nga ng mga kaklase ko, bagay naman sa'yo bagay sa'yo yan, yung ganyang trabaho. Kasi pa lang tayo, nag-aaral pa lang tayo, padaldal ka na talaga. Sa sobrang daldal ko, ako yung pinaglista ng noisy. Akala ko ako yung pinakamabait. Yung pala, para hindi ko malista yung sarili ko. Para ako yung tumahimik. So ako tagalista ng noisy. Madaldal na talaga ako nung bata pa lang ako. Pero parang, I love performing. Parang hindi naman ako nagulat sa kwento mo. Hindi ako nagulat. Akala ko hindi halatang madaldal. Hindi ako na-surprise. Hindi halata, di ba? So gaano ka katagal sa call center bago ka nag-audition sa May Trabaho Ka? Parang 1 year lang. Okay. Pero medyo mahaba-haba na rin yun. 1 year, First job mo yun after college? First job, pangalawa. Parang yung isa, parang gano'n din, parang sa bangko. Tapos yun, call center. Sadali lang yun sa bangko, tapos call center. Tapos ito na. Nagtrabaho ka sa bangko? Hindi, lang din. Parang call center lang din ng bangko. Parang call center. Parang ganun lang din. So kasi parang yun yung madaling trabaho noon. Tsaka yun yung may mga kaibigan ako. Actually, di ba parang dati parang yung mga referral, dito ka na magtrabaho, may mga friends ako nung sa YFC, parang siya yung sa akin doon sa first job ko. O YFC Youth for Christ ako. Hindi halata, pero
Actually, yun, parang mas, mas akma pa kay Aubrey yung YFC, pero yung nagtrabaho ka sa bangko, kasi di ba sa bangko kailangan tahimik? Hindi naman yun nga, parang call center siya ng bangko. Parang hindi ko rin naman Okay. kaya magtrabaho doon sa bangko. Oo nga, parang, tsaka pera kasi yun, Ate Pia. Hindi naman ako naghawak ng pera. Alam mo naman. Dahil, alam mo, may tindahan kami. Tapos yung nanay ko, Totoo? nagagalit sa akin pag ako bantay ng tindahan. Lagi ako nagkakamali na sukli. Hindi ko, nagkakamali ako ng kwenta. Alam mo, Ate Pia, yung pamilya ko, grabe. Halos lahat sila ang gagaling sa math. Even yung anak ko ngayon, parang nakikita ko, ang galing din sa math. Ako ganda lang ang ambag ko. So, Buti na lang, malaking ganda ang ambag mo. O, di yes. ba? Ayun ang Malaki-laki ang ambag din yun. lokohan namin sa pamilya yon. Kasi yung mga kapatid ko parang cum laude, scholar, ganyan. Ikaw ano ka? Wow. Ganda lang. Wala bang umaangat pag sinabi mo ikaw na yung pinakamaganda? Medyo umaangal yung isa kong kapatid. Pero hayaan mo na. Eto ngayon, Aubrey, I'm sure tuwang-tuwa rin sila pag napapanood ka nila sa TV. Parang di masyado. Charot lang. Oo naman, Ate Pia. Siguro ang ano lang, kasi before ako mag-asawa, parang nag-host kami ni Nelson ng parang showbiz talk show. Ah, naalala ko It yan. was in the limelight with Rian Ramos, and then eventually napalitan siya ng showbiz exclusives with Iza Calzado noon. So after noon, nag-asawa na ako, nabuntis ako. Tapos yung daddy ko kasi, yung daddy ko kasi parang masyadong mataas yung ano niya sa amin. Sabi niya, parang, okay naman, masaya naman ako na naging host ka nito. Pero gusto ko maging anchor ka sa balita. Gusto niya Ah. maging anchor daw ako ng newscast. Right after kong siguro nanganak, syempre magiging priority mo rin yung pamilya mo. Mag-iiba yung, di ba? Mag-iiba rin yung mga priorities mo. Though, hindi ko naman pinabayaan yung repertorial ko. Pero it's just that, hindi ako nagkaroon ng chance na mag-audition for a newscast, ganyan. Hindi ako naging anchor. So, dito na lang sa balita ko. Yun, ang biggest regret ko lang is, hindi na siya nakita ng daddy ko. I'm sure nakikita pa rin niya yan kahit papano and very proud siya. Sorry, naiyak ako. Ito yung pangarap kasi ng daddy ko na parang sana sabi niya, sana makita kita na mag-anchor ng showbiz for a newscast. So, namatay yung daddy ko noong 2020. Hindi niya ito nakita. But I'm sure, sobrang nakikita pa rin niya kung ano yung ginagawa ko. And parang syempre lahat naman ng ginagawa ko, I wanted to make my family proud. Ayun. Oh. Sorry, naiyak ako. Hindi, okay lang. Actually, naiiyak din ako. Pero pag ganyan kasi, alam mo, feeling ko talaga yung magulang, like sinabi mo, di ba, parang hindi naabutan ng daddy mo. Pero I'm sure, parang siguro in some way, siya rin yung gumawa ng daan para marating mo itong point na to ngayon. Di ba? Parang, di ba, hindi mo na-feel na parang, ito yung pangarap para sa akin ng tatay ko. Siguro may kinalaman siya dito. Sana, I would like to think na ganun. Kasi parang this came at a point na parang tinawagan lang ako, mag-audition ka, pinapa-audition ka. Sabi ko, para saan? It was Balitang Hali pa nun. For Balitang Hali, for showbiz. Sabi ko, that time, Ate Pia, nung June, hindi ako confident sa weight ko. Sabi niya, i-try mo lang. So, parang sa loob-loob ko, oo nga, ilang taon kong hinintay to. Parang, this is my chance. So, I audition, ganyan. Yung time na yun, nagsistart na rin akong mag-diet. Kasi magkakaroon tayo ng plug, yung omnibus plug for GMA Integrated News. And, magkakaroon ng GMA Gala. So, syempre, gusto ko naman, pasabog yung outfit ko. August, sinabihan ako na, we will try you sa Balitang Hali. Saturday nun, mag-prepare ka na ng outfit sa Monday. Mag-start ka na. Parang, totoo ba to? Tapos parang, syempre ang una kong tinawagan dyan si Nelson. Si Nelson Calas, siguro yung ibang mga kapuso natin, alam yung friendship namin ni Nelson. Tinawagan ko siya, sabi ko, Nelson, pinagsa-start na ako. Kasi parang si Nelson yung nagpo-push sa akin. Alam ko, kinakausap rin yung ibang mga boss dito na parang, try na naman si Aubrey. Parang, bigyan niyo naman siya ng break, bigyan niyo naman siya ng chance. Tingnan niyo kung anong kaya ng tao. So, siya agad yung tinawagan ko, sabi ni Nelson, yan na yun. Tapos tinulungan niya ako, ano mga outfit mo, pakita. Talagang yun si Nelson yung medyo, of course, aside from my family, si Nelson yung talagang nag-push din sa akin na parang, yan na yan, ipakita mo sa kanila, ipakita mo kung
ano yung talent mo. Ipakita mo. Kasi parang tayo lang nakakakita niyan. So, ayan. So, Pagmalaki natin, oo. oo. Pakita natin Ayun sa na. lahat. Tapos, ayun, I started yun. Nag-penshit ako for Balitang Hali. And then, eventually, ayun na, naging regular na sa balita ko. Ayun, grabe sa balita ko. Sobrang nag-e-enjoy ako, Ate Pia. Kasi, alam mo yun, parang, ito yung, parang lahat siguro ng reporter, ito yung goal no? Na maging anchor. So, laban kahit anong ipagawa nyo sa akin. Kasi that time, parang sabi nila, they wanted an infotainment show. So, hindi lang ako basta, ayoko lang basta nang nagbabasa ng showbiz. Parang gusto ko rin ipakita, nag-ano na ako dyan. There was a time na parang, kailangan may, i-rap mo tong part na to. Rap tayo. Kailangan may rampa dito. Rampa! So parang napapakita ko yung ganong side ko na hindi lang yung serious showbiz reporting. So napapakita ko yung personality ko. Kasi kilala mo naman ako, Ate Pia, di ba? hindi na, medyo serious lang ako. So, Slight lang naman. Slight. So medyo, sobra akong nag-enjoy talaga. Kaya sabi rin Nelson, kita mo, sabi ko sa'yo, sana nga noon pa nila nakita yan, yung ganyang side mo. Actually, alam mo nung si Nelson ang unang nagkwento sa akin na mag-showbiz news ka for Balitang Hali and then until eventually naging balita ko. Mm-hmm. Tapos si Nelson, tuwang-tuwa siya, tapos proud na proud siya sa'yo. Tapos sabi ko, uy, perfect yan for Aubrey. Tapos nakakatuwa kasi pag napapanood ka namin, like you said, nakikita namin yung, well, I mean kasi kami nakikita naman namin sa makeup room yung other side mo. Pero ngayon lumalabas siya sa TV, nakakatuwa. So it's so nice to watch you on cam in your element, doing what you love and doing something you're very good at. Oo, kaya syempre sobrang thank you din of course kay Sir Oliver Amoroso kasi sabi siya daw talaga yung nagsabi na ilagay ako doon sa balita ko. Ayun, wala nang nilagay ako doon. Hindi ko alam kung nagsisisi na sila kasi ang ingay ko. Ang kulit ko. Even si Katrina Son, sabi ni Katrina Son, kasi si Katrina Son, parang medyo, hindi naman siya talaga siya serious in real life, Parang sabi niya sa akin, alam mo, nung dumating ka dito, kumulit na ako. Parang, nagsisisi ka ba, Maring Kat? Diba, parang sabi nga nila, parang, ano daw, medyo parang nagulo daw sila doon. Parang, kasi nga, ang kulit ko, ang dahil. Hindi na siya seryosong balita. I mean, kasi, seryosong diba, puro parang, balita lang. Oo, di ba kasi parang, you started with Balitang Hali, di ba, Ate Pia? Oo. Nung time na yun, nung nagpa-partner tayo, Balitang Holidays yun. Oo. At saka, parang special din kasi yung Balitang Hali for me. Kasi parang, kasabay din siya ng career ko. Tama. Diba? That's right. Kasi 2005. Oo. Nag-start ang Balitang Hali. Doon din yung year na nag-start ako sa showbiz. Nag-start ako as a showbiz reporter. Special din yung Balitang Hali sa akin. Kasi parang, during the time na parang papasok ako as a showbiz reporter, alam ko, inahanda rin yung show na yan. Parang kasabay ng launch ng career ko. Charot. Same age pala kayo. Yes, same age. Same ngayon, age. balita ko na. So, this is your new era. It's your balita ko era. Yes. Diba? Uy, pero sige, kwento mo sa amin, Aubrey, sa lahat ng mga nakilala mo, habang nag-i-interview ka or habang nagko-cover ka sa showbiz, meron bang mga pagkakataon na starstruck ka talaga? Yung hindi mo na maipagpatuloy yung interview mo dahil sobrang kang starstruck. Kanino ka pinaka na ano talaga? Yung napatigil? Stay updated with Nelson Canlas, Nabasted ka na ba? No. Ako with confidence the online source for anything showbiz. Teka muna, Rhea, meron akong sorpresa sa'yo. Hello? Ay! The latest celebrity news bago pa kumalat para sa ating mga updaters. 7 months mo kinimkim ito. Bakit ngayon mo lang nailabas? Aga kong biyak. Pakitanong po kung ang reason ng breakup ni Carla. Wow, talagang diretso ha. Ipagpatuloy mo yung prinsipyo na sa gagawin mo, huwag kang manakit, be fair, and be grateful. Updated with Nelson Canlas.
Sa lahat ng mga nakilala mo, habang nag-i-interview ka or habang nagko-cover ka sa showbiz, meron bang mga pagkakataon na starstruck ka talaga? Yung hindi mo na maipagpatuloy yung interview mo dahil sobrang kang starstruck. Kanino ka pinaka na ano talaga? Yung Okay. napatigil. Ito lagi kong sinasabi, kay Marian Rivera talaga. Si Marian Rivera talaga, una ko siyang nakita, parang may press ko ng movie niya noon with Regal. Nung nakita ko siya, first time ko nakita, nakakulot yung hair niya. Parang ganito. Marian Rivera daw to. Ganito, parang ganito yung hair niya. Tapos, ang ganda-ganda niya. Tapos sabi ko, hala, sobrang ganda naman na ni Marian Rivera. Talagang natulala lang ako na parang, doon talaga, unang-una ako na starstruck kay Marian Rivera. Pangalawa, dahil Sharonian ako, kay Sharon Cuneta. As in, alam mo ba, nung ini-interview ko siya, buti dalawa kami ni Ate Susan noon. Hindi ko alam ba't dalawa kami ni Ate Susan noon. Habang ini-interview ko siya, naluluha ako. Naluluha ang Sharonian, ang Sharonian heart ko na parang, nakaharap ko na si Sharon Cuneta. Naluluha ako. Buti na lang doon si Ate Susan. Kasi parang sabay kami nag-i-interview noon. Parang siya yung politics side, ako yung showbiz side. Sabi ni Sharon, ba't ka umiiyak? Idol ko po kayo. At syempre, Ate Pia, dahil bukod dyan, syempre yung mga opa. Alam mo Ay kung gaano ako naman, oo kahilig naman. alam mo kung gaano ako kahilig sa mga Korean drama. Grabe. Grabe, sobrang, pag nakaka-interview ko ng mga Korean opa, si Cha Eun-woo, habang kaharap ko siya, nakakalimutan kong reporter ako, nakatulala lang din ako. Kasi parang parang wax figure, walang pores. Walang ganon. pores, no? Oo. So, Walang ganun pala talaga pores. sa totoong buhay? Wala talagang pores? Ganun sa totoong buhay, walang Wow. pores si Cha Eun-woo. Ba't ganon? Ito yung tatanong ko sana, nabanggit mo. Parang paano mo sineseparate yung pagiging fan mo sa pagiging reporter mo? Kasi ang hirap nun, di ba? Kasi kumari, ako hindi naman ako showbiz reporter. Pag nakaharap ako sa artista na yung talagang gustong-gusto ko, nasa starstruck ako. So, pero kasi hindi ko sila laging nakikita. So, ikaw ba? Parang nadidesensitize ka rin kahit papano kasi nagiging kaibigan mo na sila, ganyan. Oo, actually, parang eventually nga, parang yung mga, syempre dati, yung mga artista na dati idol ka. Ako, idol ko si Jolina Magdangal. Nung nakita ko siya dito, contestant pa lang ako nang may trabaho ka. Nung nakita ko siya dito, kasi kasama ko noon si Dao Reyes. Contestant din siya noon. Kasama nga si Jolina sa MTV. Si Jolina, ipakilala mo ako kay Jolina. Pwede na ako mamatay bukas pag nakilala ko siya. Ganun ka OA. Pero sobrang ko siyang idol nung bagets ako. Eventually, naging kaibigan ko si Jolina. Naalala mo ba may truck si Jolina? Oo, pag Na pumapasok siya ng dinadala nun unang sa hirit. Oo, na nakapark dyan, nakasakay ako doon. Nakarating ako sa bahay nila. Wow, So, parang- akala ko tumambay ka lang. Oo. Sumakay ka pala hanggang bahay niya. Sumakay ako, sinama niya ako sa bahay nila. Yun, parang eventually nagiging kaibigan mo na. Naging kumari ko na si Marian. Na dati nasa Starstruck ka lang ako. Parang, nung nabuntis kasi ako, parang sabi ni Marian, oh, buntis ka. Oh, ninang ako niyan, ha? Ang cute Di, parang naman. si Alden noon, nagsisimula pa lang si Alden. Si Alden naman, sobrang puging-pugi naman talaga ako dun sa bata na yon. Pinaglilihi ako si Alden. Yung dimple niya. Kaya yung anak ko ngayon, may slight dimple. Like Alden Richards. So, kinuha ko din siyang ninong. So, ninong din si Alden ang anak ko. Tapos eventually ba, from a fangirl na biglang ini-interview mo na sila. Tapos eventually nagiging kaibigan mo na sila. Kaya nga sabi nung iba na parang, ang saya ng trabaho nyo, no? Kasi parang sobrang close mo sa mga artista. Parang tapos you get to see yung mga events nila. Parang you get invited. Ang saya nga. Parang iniisip ko nga, no, parang may kasabihan, there's no business like show business. Kasi nga parang iniisip ko nga, no, oo nga ang swerte ko, no, na I get to be this close sa mga artista. Lalo na sa mga Korean opa na napapanood ko lang sa hindi ko akalain na makikita ko sila in person, may interview ko pa, mayroon akong picture with them. So, parang nga, no, ang saya-saya pala talaga ng trabaho ko. No, syempre minsan stressful din. Diba? Pag hindi naman yan all glitz and glamour ang pagiging reporter. Ate Pia, would you believe, pinadala na ako sa shootout
sa sunog. Oo, hindi O lang kasi ano. kailangan ready ka for anything. Kahit na sabihin na aside ka sa showbiz, kung ikaw yung malapit sa sunog, di ikaw yung patatakbuhin, di ba? Oo, di ba, ang training natin dito sa GMA Integrated News, dapat versatile ka. Kailangan kahit saan ka ipadala. Laban yan. Ano yung pinakamahirap na kinover mo? Tinawagan ako ng desk natin. Pabalik na ako nito. Pabalik na ako na sa Timog area ko. Pabalik na ako ng GMA. Nasaan ka? Pabalik na. Nasa Timog. Pabalik na ako ng base. Pabalik na ako ng GMA. Tama-tama. May ano dyan. May shooting. Shooting? Sino kayang artista? Dyan daw sa may Timog area. May shooting. Okay. Sino kayang artista? Baka yun nadaanan natin, kuya. Ang daming ano doon. Daming tao. Baka ngayon yung shooting. Pagdating ko, shooting incident. May binarel. Oh no! Iba pala! Showbiz putak nga tayo, di ba? Oo nga. Kaya ako ang tinawagan. Akala ko shooting. Nako. Yung pala shooting incident. Tapos ako yung pinakamalapit, Eddie. Alam mo, at hindi naman sa si Kuya Melchor yata yung cameraman ko. No? Sabi niya, lumapit ka. Kailangan malapit ka sa eksena ng krimen. First time ko nakakita nung ganun. So first crime scene mo yon? First crime scene ko. Hindi ko kinaya. Pero sabi nga ni Kuya Melchor, hindi, kailangan kayanin mo. Kasi, reporter ka, hindi ka Oo. showbiz ngayon. Hindi ka showbiz Oo. ngayon, reporter ka. Kailangan lumapit ka, itanong mo anong nangyari. Lumapit ka sa police, lumapit ka sa crime scene. Buti yung kasama mong crew, yung team mo, very helpful rin and very supportive. I think importante kasi lagi yun pag lumalabas sa field, di ba? Dapat yung team nyo, united kayo, tapos Yes. nagtutulungan kayo. Kaya kailangan nga, Ate Pia, parang dati ang sinabi sa akin nun, syempre uso pa dyaryo nun, magbasa ka ng dyaryo everyday. Magbasa ka ng dyaryo everyday kasi kailangan alam mo yung current events. Alam mo yung nangyayari. Kasi minsan sa isang event, kunyari showbiz event siya, minsan may mga politicians din na invited, may mga darating na mga controversial personalities. Kailangan alam mo kung ano yung issue, kailangan alam mo kung ano yung pwede mong itanong sa kanila. Kasi ikaw lang yung nandun. So ikaw lang yung reporter ng GMA. So kung may kailangang itanong about politics, about issues, alam mo, kailangan talaga sa trabahong to, hindi lang isang beat yung alam mo. Kaya pala, yun pala yung dahilan kung bakit ako pinag-shadow sa hindi lang showbiz reporter. Pinag-shadow nga ako sa para ma-expose ako kung paano i-cover yung iba't ibang storya. Kasi naalala ko, nag-Senate din ako noon. I think nag-cover na rin ako sa Malacanang. Ay, wow. So, all around. Ayun. So, all around. Kasi nga kailangan, alam mo lahat. Ano mang sitwasyon, kung saan mang sitwasyon ka malagay, magagawa mo yung trabaho mo. And speaking of, kasi yung dun sa kuneta mo na napunta ka ng shooting incident na hindi pala taping, kundi totoong shooting incident. Okay, tumulong sa'yo yung mga cameraman mo kasi napakaswerte natin na sa GMA yung mga nakakasama natin, mga videographer, very helpful sila. Tapos, ang dami nilang naituturo sa atin. Sa mga kasama mo ang showbiz reporter, sinong maituturing mong mentor? Showbiz reporter? Of course, si Oo. Kuya Lar. Si Kuya Lar, kasi nung nagsisimula ako, actually, sa kanya ako madalas nag-shadow nun kay Kuya Lar. Kasi siya yung pinaka-senior eh. Si Kuya Lar talaga. Kaya nga nung nalaman niya na nag-anchor ako for balita ko, tumawag talaga siya sa akin. Sobrang sweet ni Kuya Lar. Sabi niya, "Oy, Aubrey, congratulations. Alam mo, deserve mo yan. O, pagbutihan mo." Ganyan. So, sobrang na-appreciate ko yun na sinasabi niya sa'yo na parang, na-deserve mo yan. Kasi parang, ako yung alaga niya noon eh. Siya yung nagsabi sa akin na parang, ito, magko-cover ka ng event, kailangan alam mo kung ano yung angulo. Alam mo, pinakamahirap, Ate Pia, nung nagsisimula ako, yung network, yung mga contacts. Kasi when I started, hindi ka kilala eh. Para magtiwala sa'yo, yung mga i-interviewin mo, yung mga showbiz personalities, kailangan kilala ka nila eh. Kasi otherwise, medyo may wall yung pag-open up sa'yo ng certain issues, ng certain topics. So, yun yung medyo nahirapan ako dahil nga coming from, wala naman akong, di ba, coming from call center, bilang call center agent, tapos bigla ako napunta sa showbiz. Wala akong connection, wala akong network. So, sila Kuya Lar talagang pag may kailangan ako noon, Kuya Lar, paano ko kontakin itong artistang to, itong manager na to? So yun, na-build yung network ko because of their help. Of course, si Nelson. Si Nelson kasi, best friend ko yan eh. Oo nga. Sabihin ko sa'yo, baka magalit si Nelson pag sinabi mong mentor.
Oo, baka mabuking yung edad niya. Pero 11 years or 10 years yung gap namin. Pero alam mo kami yung type na pagkakaibigan na Ate Pia. Kilala mo naman kami Ate Pia, di ba? Kami yung friends na, yung we don't say, mahal kita or mahal kita. Hindi kami nagbebeso pag nagkikita. Magkatabi nga lang, same floor nga lang kami nakatira, di ba? Hindi ganong friendship. But alam namin that we have each other's back. Kumbaga parang, pag may problema ka, sabihin mo sa akin, sabihin ko sa'yo na mali ka, pero kakampihan kita. Ganon kami. Magkakampi kami always. Para magkakampi kami always ni Nelson. Pero yun nga, hindi kami sweet-sweetan ng pagkakaibigan. Hindi ikwento mo sa kanila pag naghahanapan, pag sasabihin ng mga tao, nasan si Aubrey? Nasan si Nelson? Ano yung sinasagot nyo? Patay na. Ay, hindi mo ba nabalitaan? Tapos mangingi Grabe. kami, mag-abuloy past that. Sobrang biruan namin yon. Ganon kami. Ganon yung klase ng friendship namin na wala kaming matatamis na sasabihin sa isa't isa. Puro mga kasiraan tungkol sa mga pagkatao namin. Akala nga ng iba, pag nagkikita kami, pag nag-uusap kami, nag-aaway ba kayo? Okay ba kayo? Ito yung normal namin. Yung minsan nagmurahan kami, ganyan. Pag mabait kami sa isa't isa, there's something wrong. Hindi may kami kasalanan. okay. Yung parang pag kami, yung ganito kami mag-usap, ikaw na mag-cover niyan. Ay, hindi ako pwede. Ikaw na yan. Wala kang ginawa. Pag gano'n na kami mag-usap, ibig sabihin na there's something May wrong. something May something kami. Pero pag, okay. hindi ka sumasagot, akala ko patay ka na. Ganyan. Gano'n kami lagi. Kasi pag may nakakarinig, gano'n siya magsalita. Hindi, gano'n lang talaga kami. Normal. Normal. Kasi, everyday talaga. Kahit nga nasa abroad kami, parang everyday magtatawagan Nag-uusap kayo? kami. Ay, grabe. At tapos magkapit-bahay pa kayo. Tapos magkapit-bahay pa kami, di ba? Parang, pumunta ka na lang kaya dito. Total, nandiyan ka lang naman sa kabilang pinto. Ganon yung friendship namin na, hindi ko akalain na magiging ganon siya. Yung level of Magiging friendship ganon ninyo. Na parang pati mga anak ko, parang, kiniklaim nga niya siya yung tunay daw na ina. Ako lang daw yung sinasabi rin niya nagluwas. sa akin yun eh. Pero Aubrey, thank you ha. At sinamahan mo kami this morning. Tapos Alam na? ko, hindi pa tapos. Nagte-thank you Ah, muna ako kasi meron pa kami isa pang pahabol. Okay. Kasi alam Ala, namin tapos na alam namin magko-cover ka pa after nito at marami ka pang mga interview na gagawin. Pero bago ka mag-cover, mag-game muna tayo. Ayan, just to Okay. wrap things up, 'di ba? Ang title ng game na to ay syempre para sa iyo to. So, ang title ay Balita Ko ang Latest Kay. Isa lang ibig sabihin nito, imamarites mo lang sa amin ang latest sa mga artistang babanggitin namin. Nako. Yung totoo ha? Sino kaya? Sino kaya ang Okay. mabubuking ko today? Okay. Lahat. Uy, excited ako. Mga 1 hour tong segment na to. Joke lang. Kasi Tapos yung haba iba no interview. Pag hindi pwedeng, not for public consumption, mamarites ko na lang sa'yo. Oo. DM na lang kita. I-blip na lang natin. Sige. Okay. Alright. Maring Aubrey, balita ko ang latest kay Alden Richards ay... Siyempre, ipanoorin nyo yung 5 breakups in a romance. Dahil, alam mo, Ate Pia, close kami ni Alden. Sabi ko nga sa kanya, alam mo, hindi naman kita kailangang purihin. But I have to say this, napakahusay niya doon sa 5 breakups in a romance. Ang galing ni Alden doon. Sobrang, alam ko naman magaling siyang artista mula noon, kaya nga favorite ko yan mula noon magaling siyang artista. Iba yung pinakita niyang performance dito. Saka nakita ko iba yung friendship nila ni Julia Montes. Saka si Alden, ang producer ng 5 breakups in a romance. First time niya nag-produce, kaya nakita ko din, hindi lang siya artista, nakita ko kung gano'n siya ka-hands-on sa pagpo-promote. Grabe, sobrang hands-on siya. Sinecheck niya talaga lahat ng schedule, ito yung gagawin, sobrang yung may input siya. Ibang Alden nga yung nakita ko. Sobrang mature siya ngayon. Pero sobrang congratulations kay Alden. Sobrang nakita ko talaga yung maturity niya mula noong nagsisimula siya hanggang ngayon. At aminin mo, Ate Pia, siya pa rin yung Alden noon. Hindi yan nagbago. Talagang kung paano siya noon pag nakita ka niya. Sweet pa din, di ba? Yun nga lang, medyo iba na yung friendship namin. Parang Nelson Canlas level na din yung friendship. Naku, parang hindi ko ma-imagine na ginaganon mo si Alden.
Actually, hindi. Kaya ko i-imagine. Sabi ni Alden, pag i-invite niya ako, kanya may party sila, ganyan. Ito, ang hirap ng imbitahan nito ni Aubrey kasi yung party namin, nagiging party mo eh. So, gets na Nagiging niya. party Gets na ko ni raw. Alden. At least Oo. na-invite ka pa rin. Oo, Okay. ayun na nga. Eto naman, balita ko, ang latest kina Barbie Fortesa at David Licauco ay... Of course! Ang Barda. Sino ba naman ang hindi na-in-love dyan sa Barda na yan? Talaga ako isang fan din ng tambalang Barda. Ayan. Uy, si Barbie, ang nakakatawa dyan kay Barbie, Ate Pia, alam mo ba, 12 years old pa lang yan or 13 years old. Nung nakita sa ko rin Twin yan. Hearts. Dito na, bago Yun ba pa siya yun? mag-Twin Hearts noon. Okay. Ang show niya noon ay Stairway to Heaven. Siya yung batang Rian Ramos doon. Siya yung batang Jody noon sa Stairway to Heaven. Tapos bata pa lang, grabe. Sobrang nakita ko na talagang sabi ko talaga kay Barbie noon. Napakahusay ng batang ito. Talagang, magniningning ang bituin ito. Kita mo naman ngayon, si Barbie. Oo nga. Ang galing, no? Actually, Diba? hindi mo akalain na ang tagal na niya pala sa showbiz kasi bagets na bagets pa rin ang itsura niya. Diba? Bagets na bagets Oo. pa din. Ito. Oo. Balita ko, ang latest kay Julian San Jose ay... Julian San Jose, ang The Cheating Game ay palabas na sa Netflix. Kung yung mga nakamiss ng Juliver movie na yan, mapapanood nyo na sa Netflix. At ako yung pinakaunang nag-interview sa kanila nung galing sila sa Israel. Actually, nasa Israel pa sila. Actually, nung na-interview ko sila, may show sila dapat doon. Tapos, hindi natuloy yung show dahil yung day ng show nila, doon yung nangyaring pag-atake ng Hamas sa Israel. So, buti na lang, nung in-interview ko, buti nga pumayag sila na magpa-interview sa akin. Nasa airport sila noon. Sabi nga nila siguro intervention ito dahil ang dami daw na-cancel na flights nung araw na yon. At before that, for security, sinara yung airport, walang flights. Kinabukasan, nung nagpunta sila doon, yung flight nila hindi na-cancel. So, sobrang hindi daw sila, wala raw gulo sa airport. Though marami raw tao na gusto lumabas ng Israel. So, medyo natakot din sila dahil parang bago sa kanila yun. Kahit naman Anong siguro gagawin? na parang Oo. may naririnig kang bombahan. Pero, believe din ako kay Julian at kay Raver at kay Bubay. Silang tatlo yung magkakasama noon. Talagang sabi nila talagang nagdasal lang daw sila. Na yun nga na maging ligtas sila. Eventually nakauwi na nga sila. Alam ko kinento rin nila yung experience nila pag-uwi nila kay Tito Boy. Tapos kinilig ako kasi sabi ni Raver noon na isip daw niya na parang in his heart na parang kasal na sila ni Julian. Oo, naalala ko. Oo, nasa Asa balita Julie yun eh. Cute Sa nila Julie eh, Girl, no? nila. Oo, ang Sa cute Julie nilang Girl, dalawa. nakakakilig yun. Oo. Tsaka isa si Julian din sa mga artista na subaybayan ko din. Na nakita ko rin yung growth as a singer, as an actress. Isa talaga yan si Julian sa talagang limitless. Wow. Lahat kaya niyang gawin. Limitless in her queendom. O, diba? Yes, ay, Queen Dam, palabas na rin. December 2. Manood po kayo. Lapit na pala. December Lahat 2. talaga ng latest, alam mo, Aubrey, no? Hindi talaga maipagkakaila na alam mo na ang lahat. Syempre. Ito, balita ko. Ang latest kina Nelson Canlas at Lars Santiago. At Katatibayan. Ay. Ba't ganyan yung mukha mo, Aubrey? Kay Nelson Canla. Ito ang Umasim ang mukha. Nelson Canla, wala namang latest doon. Hindi. Ang latest kay Nelson Canlas, syempre, nagko-cover pa rin. Syempre kami, Nelson, Lar, Kata, at ako, kami po ang maaasahan ninyong maghatid ng latest showbiz happenings. Syempre ako sa balita ko, si Nelson Canlas, pag 24 oras weekend na makakasama nyo. Syempre si Kuya Lar at si Kata. Isa pang latest kay Nelson Canlas, bukod sa pagiging reporter, may business din yan. Sila ng partner niya, si Miguel, may bagong bukas na ng restaurant dyan sa Gateway. At meron na siyang sarili niya doon. May sarili siya doon, parang kanya yung coffee, kahawa soup, yung coffee ng Sulu. Kay Nelson lang Business yon. niya yon. Kay Nelson and may partner din yata siyang friend din namin. Ayan, yun ang mga latest sa kanila. Si Kata naman, aside from katulad ko rin yun, may 2 anak rin yun.
Ay, May busy dalawang mom anak din din. yun. Busy Oo. mom din. Pero kayod-kayod. Siyempre si Kuya Lar naman, alam mo naman, grabe, bata pa lang ako, Lar Santiago na yan. Hanggang Marami ring ngayon. negosyo. Oo, pero hanggang ngayon, nakikita mo naman yung passion ni Kuya Lar sa paghahatid ng balita. Di ba? Oo. Kahit hindi ko nasasabihin kung ilang taon na siya, pero nakita nyo naman, bata pa nga ako, Lar Santiago na siya. Pero hanggang ngayon, makakasahan pa rin natin si Kuya Lar. Pag may Sana hindi showbiz narinig ni Kuya news. Lar yung line na yon. Hindi ko naman binuking kung ilang taon na siya. Pero basta bata pa ako, Lar Santiago na yan. Okay, last na. Maring Aubrey, balita ko, ang latest kina Rafi Tima, Connie Season at Katrina Son ay... Ay, syempre balita ko, sila ang makakasama ko everyday, Monday to Friday, na nag-aatid ng sariwang balita tuwing 10:30. At alam mo, Ate Pia, grabe, ang saya sa balita ko nung nakasama ko sila. Lagi nga, nag-aano kami yan, nag-uurutan kami sinong magpapakape Oo sa nga, nakikita ko sa Instagram. Lagi kaming, nag-iikutan kami. Kunyari, today, ang libre ng kape ay si Maring Connie. So, bukas si Katson. Tapos, ako, si Kuya Rafi. Ang saya na parang may bago kang pamilya. At least hindi na lang si Nelson Canlas yung lagi kong kasama. Ay, May iba ng Ayan. friends. Pero, pakisabi naman kay Rafi, bakit nung partners kami, hindi naman niya ako nilibre ng kape? Mga halos 10 taon din kami magkasama sa Balitang Hali. Hindi ako nakatikim ng libreng kape. talaga ba? Nakakarating. Magpadala ka ng kape ngayon din kay Ate Pia. Ayan. Oo, Ang so saya yung- nilang kasama, Ate Pia. Ang saya. Pamilya naman tayo sa news eh. Pero si Katrina Son, nagulat lang ako kasi dati, siya, panghapon siya, hindi kami nagkikita. Bihirang-bihira kaming magkita ni Katrina Son. Pero ngayon na everyday kami nagkikita, parang mas naging close kami, mas marami kaming chikahan, ang dami Oo. namin ang pag-uusapan. Makulit din pala siya. O kumulit na lang siya dahil kasama niya ako. Hawa-hawa na. Pareho na nga kayo ng bag, di ba? Matching-matching na kayo. Aubrey, Meron pa? Hindi, wala. Last na yon. Pero nakakatuwa. Alam mo, pag nag-plug ka para sa kanila, kay Alden, kina Rafi, Julian, Nelson, Barbie, akala mo project mo eh. Yung pag-plug mo sa 5 breakups, akala mo nandun ka sa pelikula, yung sa Queen, akala mo kakanta ka rin. Alam mo, Ate Pia, because parang, pag nagko-cover ka kasi, parang, nakikita mo rin talaga, first hand, nakikita mo kung paano yung passion nila, yung Oo. yung investment nila sa mga projects nila, na parang, ikaw din, parang, kailangan maging successful to. Si Alden, dahil sobrang kaibigan ko din, siya talaga, saka nakita ko talaga mula nung pagpaplano niyan, yung kinukwento niya sa akin, last shooting day, nandun ako, first mall show, nandun ako, premiere night, nandun ako. Sa lahat ng event noon, nakita ako. So talagang alam ko kung paano binubuhos sa mga artista natin yung talagang lahat nila para sa Oo. isang proyekto. Kaya parang kung proud sila, sobrang proud din na talaga ako. Kaya, 'di ba? Nakakatuwa, Sobrang oo. Akala ko may Oo. cameo ka na dun eh. Uy, pero Dapat nga. next time na mag-interview ka sa ibang show, plug mo na rin kami. Yung ganyan klase Of plug, ah. course! Mga mare, surprise guest Oo. Kailangan lagi kayong manood at makinig. Every Oo. Wednesday, fresh episodes ng surprise guest with Pia Arcangel. Mga mare, kailangan panoorin nyo at pakinggan nyo. Kasi may nood at kinig to, di ba? Oo, yes. Dalawa. May video at may audio. Ayan, di ba? Oo. Doble-doble yan. O, eto, Aubrey, plug mo na sarili mo dahil nagpapasalamat kami at ikaw ay naglaan ng oras para sa amin ngayong araw na ito dahil busy ka pero naglaan ka pa rin ng oras para sa amin. Thank you very much. So, baka gusto mong imbitahan lahat ng mga nanonood at nakikinig sa balita ko tsaka kung ano pa yung mga ibang pinagkakaabalahan mo. Syempre, manood ng pinaka-latest na balita lagi sa GMA Integrated News. Ay, syempre, tuwing 10:30, Monday to Friday, balita ko, mapapanood niyo po kami dyan. Maring Connie Season, Paring Rafi Tima, Maring Katrina Son, at syempre ang inyong kumari na naghahatid ng latest. Mari, anong latest? 10:30 po yan sa GTV, panoorin niyo po. At i-follow niyo lang po ako sa aking mga social media accounts para dun sa mga behind the scenes. Minsan nagbe-behind the scenes ako. Di ba? Nagpo-post ako ng mga behind the scenes ng mga showbiz happenings, mga showbiz events. Ayun. At Aubrey Carampel sa Instagram. Tinatry kong mag-TikTok pero hindi ko pa rin kaya.
medyo magiging active tayo dyan. Yung Facebook ko, gagawa na rin tayo ng public account soon para mas masundan nyo yung mga latest showbiz happenings kasi minsan doon talaga ako madalas mag-post sa Instagram. Ayan. Ayan. Nako, thank you, Aubrey. Thank you so much for spending time with us and enjoy the rest of your day. Yeah, thank you, Ate P. Kasama ko nga pala dito ang mga sangre. Ayan. Ay, wow. Next year Akala ko naman kung naman. sino kasama mo dyan. Alam mo ba bahay ko? Akala ko kung GMA sino kasama mo. Ay, mga sangre na. Next year, magkakaroon tayo ng sangre. Ayan, Ay, nakakapuso. wow. Uy, Bagong aabangan. parang Sa- chapter 3. Di ba? Kasi Parang nagdalawa na. ganon. Ay, wow. Oo. Ano Oh, pa? Ano diba? pang abangan? Joke lang. Naku, marami Hindi pa na yung iba pinakawalan secret si pa. Aubrey. Yung Hindi iba na secret pa, pinakawalan. Oo, kasi marami tayong mga nasasakgap dyan sa tabi-tabi. Yung iba, ibubulong ko na lang sa'yo. Ah, sige, sige. Okay, pupunta ako dyan ng 10:30 ng umaga ha, para magkwentuhan tayo. Oo, bago mag 10:30, doon pa lang sa makeup room, marami nang Ay, oo nangyayari nga. doon. Marami nang chikahan doon. Oh, Ayun. sige, alas 10 para makalibre na ako ng kape kay Rafi Tima. Ayan! Tama. Thank you, Aubrey! Thank you, Ate Thank P. you! This surprise was planned by the team of Justin Kenneth Carandang and Aubrey De Los Reyes, edited by Shirley Paghiligan with the amazing people of GMA Integrated News. Don't forget to like and subscribe. Till the next surprise!